Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar. Ito po ang aking Day 62 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang kontrolado ba ng Diyos na manalo sa eleksyon, pati ang mga korap? At ang topic po natin ay mula sa compatibilism. Sabi po dito, compatibilism, the term indicates that absolute divine sovereignty is compatible with human significance and real human choices. Yes po, kung tanong mo ito, kontrolado din talaga ni Lord ito lahat. Kaya sabi nga po dito sa Proverbs chapter 29 verse 1, in the Lord's hand the king's heart is a stream of water that he channels toward all who please him. Sa Tagalog naman po, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabalin niya ito kung saan igawin. At ang teachings po natin ngayon ay number 1, God is in control over human will and powers. Ito po yung sabi na God is in control talaga, pero tayo yung may choices na, which is hindi naman talaga tayo robot na parang kinokontrol lang tayo ganun. Hindi po, kontrolado to po lahat ni Lord, pero tayo may choices din, tayo yung may gawa nun. Parang kontrolado niya lang tayo, diba? Hindi talaga totally na parang siya na yung nagko-control sa atin lahat, pati yung mga choices sa atin, hindi po, kundi tayo po yung gumagawa nun. And number 2 naman po, humans are fully responsible for their choices. Ito nga po, responsible po tayo mga tao kasi kaya nga tayo may freedom of will, diba? Kaya ating gawin lahat, diba? Kaya ating gumawa ng masama, kung gustuin natin, lahat kaya natin gawin, diba? Pero tandaan natin na God is in control. Kung nga rin may choices tayo na ginawa, or katulad nga po dito election, diba? Si Lord po na yung kontrolado po yung Lord, diba? Pero tayo may choices yun, diba? Pero in the day, si kontrolado yun, diba? And number 3 po, and bago po yan, sabi po muna dito sa Proverbs chapter 16 verse 19, in their hearts human plan their course, but the Lord establishes their steps. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang diba? Yung nagbabalak tayo may choice, pero si Yahweh pa rin talaga yung nagpapatupad ito kung ipapatupad niya ba ito o hindi. Parang baliwala lang din yung choices natin kung hindi ipapatupad ni Yahweh. And sabi naman po dito sa Isaiah chapter 45 verses 1, this is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right and I take hold of subdue nations before him, and to strip kings of their armor, to open doors before him, so that gates will be not shut. And sabi naman po dito sa the Bible affirm both statements. Ito po hindi po pares nagko-contradict yung itong dalawa. Kaya and applications naman po, trust in God's sovereign plan. Ito po, syempre kailangan natin 100% mag-trust kay God, diba? Yung mga plano niya para sa atin, dahil yung plano niya is hindi po makakasama sa atin, bagkus makakapuli tayo dito, kaya kailangan mag-trust tayo sa plan niya 100%. And number 2 po, take full responsibility for your actions. Siyempre po, kung may ginawa tayong kung may gagawin man tayo, kung makakabuti man tayo, makakasama sa atin, kailangan tinitake natin ng full responsibility po dito sa ginawa natin, take actions natin. Kaya hindi dapat na pag mali yung ginawa natin, naninisisa tayo ng iba, parang biniblame natin sa iba, dapat tayo yun kasi choice natin yun, diba? Kaya kailangan pag may ginagawa tayong choices or gagawin tayong bagay, dapat ipagdasal natin kay Lord kung i-allow niya ba yun, diba? Kung ipapatupad niya ba yun, kung ano yung mas magandang ipapatupad niya para sa atin. Kailangan talaga pinagpipray natin yung bawat choices and gagawin natin sa buhay. And lastly naman po, do your best as if everything depends on you. Syempre, kailangan gawin mo yung the best sa lahat, diba? As
isip naman na pag may, para ilagi mong isipin na pag may ginawa kang bagay, sa'yo yun, sa'yo, parang, nakadepende yun sa'yo, diba? Kung masama ba o makakabuti, parang katulad ng gagawin mo sa kapwa mo, diba? Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo gawin sa iba, parang gano'n yun. Kaya parang gawin natin yung best natin pag may gagawin tayo kasi nakadepende yun sa atin, diba? Parang tayo yung ano nun parang tawag dito, parang sa huli tayo yung sa atin yun, parang tayo yung parang sa atin mapupunta, nakadepende talaga sa atin, diba? Do your best as if everything depends on you. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag mo rin itong kalimutan i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po.